Tang ina Manuel. Kailangan di detalye. Tang ina. Paano mo ito ipapaliwanag sa mga kabataan? Halos sumabog na sa galit si Miss Sas Rogando Sasot. Dahil sa kanyang mga nalaman, di umano, na ang Kongreso at ang Senado ay meron palang ginawang batas. Ang Concurrent Resolution number 15 noong 2011 to 2012. Liquidation by way of certification. Dahil dito, pati ang mga maiingay sa Kongreso na katulad ni Raul Manuel, kanyang binalikan. Pakinggan natin mga ka-old school. Na ikaw, pwede kang bigyan ng 10 million sa Kongreso at isi-certify mo lang na yung 10 million na yon ay gagastusin mo sa MOOE. Sige nga, Raul Manuel, paliwanag mo nga yun sa mga kabataan. Putang ano? Sige nga, kayo dyan sa kabataan party list. Kunwari para kabataan, you are corrupting the youth. You are not telling the youth the truth. Na kayo, kabataan party list, party kayo ng Philippine House Mafia. Sige nga, kabataan party list, i-release ninyo ang resibo. Lahat. I-release ninyo ang inventory ng mga binili ninyo sa pamamagitan ng pera ng taong bayan. At tingnan natin kung merong proper turnover. Manuel. Diba? At ang binili mo ay pera, gamit mo ay pera ng gobyerno, sa gobyerno yan. Hindi yan sa inyo. Ang pera lang na para sa inyo ay inyong salary. Mas mataas pa ang MOOE nila kaysa sa salary nila. Salary lang ng congressman, 3 million per year. Ang MOOE nila sa isang taon, umaabot ng mga 15 mil. Oh, free money na yun. Kasi nga, liquidation by certification. At ayon sa resolusyon na pinasa ng Senado at Kongreso noong 2011-2013, classified ang accounting at liquidation. Sige nga, pauupuin nyo dyan ng isang militar, pauupuin nyo dyan ng pulis, pauupuin nyo dyan ng DepEd, pauupuin nyo dyan ng DSWD, pauupuin nyo dyan ng State University, tapos bababoy-baboyin ninyo. Sabihin ninyo, paano ito ginastos? Sige nga, ipakita nyo kung paano nyo ginastos. O, bakit kayo bumili ng ganitong laptop? Ang mahal. Bakit ganito? Bakit ganyan? Putang Kongreso Senado. Kami ba? Alam namin kung yung binili ninyo dyan sa pera ng taong bayan, tama? Meron ba kayong procurement law? Sa Kongreso at Senado? Wala! Pag binigyan kayo ng 10 million, for example, certification lang. Tapos bahala na kayo. So kahit bumili pa kayo ng laptop worth 500 million, walang pakialam ang taong bayan dahil hindi namin alam. Tapos bababoy-babuyin nyo yung mga militar. O saan yung ginastos yung confidential funding nyo? Kailangan alamin. Kailangan didetalye. Kayo nagpasa kayo ng batas na ang liquidation at accounting ng pera na allocated sa bawat isang senador at congressman ay classified. So kayo hindi po pwedeng busisiin dahil classified nga according to your concurrent resolution, pero yung iba, papahiyain nyo dyan. Para saan? Para papogi. So kayo mga ka-old school, mga kababayan ko, ano ang opinion nyo dito? Totoo nga kaya na may gantong patakaran sa Senado at sa Kongreso? Kung ito'y totoo, napakasakit nito. Sa sobrang daming Pilipinong nahihirapan, may mga politikong nagpapakasarap sa kaban ng bayan. Ingat!